mula sa TV5 Media Center Reliant. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang 28th KBP Golden Dove Awards Best TV Newscast. Frontline Pilipinas. Probinsya ng Masbate, napuruhan sa bagyong Opong. Nagbagsakan ng mga poste sa sobrang lakas ng hangin. Napakalakas ng ulan, napakalakas ng hangin. Mga taga-Samar at iba pang bahagi ng Visayas, hinagupit din ng malakas na hangin. May mga inilikas din dahil sa biglang pagbaha. Mga bus at barko hindi tuloy makabiyahe dahil sa bagyong Opong. Kaya maraming stranded na pasahero. Sitwasyon sa bus terminal at sa Matnog Port sa Sorsogon, sisilipin natin live. Sa pool sa CCTV, online seller ng alahas nakipaghabulan sa holdapper na nagpanggap na buyer. DOJ magpapatulong na sa Interpol para matuntun kung nasang bansa si Zaldico. At eto na nga, Donnie Pangilinan at Kyle Shari magsasama sa star-studded action drama serye na mapanood dito sa 5. Banta ng landslide, baha at storm surge ang binabantayan sa 30 barangay sa Batangas City. Pinasok na ng baha ang ilang bahay na nagpapaalala sa mga residente sa kinurakot na pondo sa flood control projects. At live mula sa Lemery, Batangas, nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. JC, kumusta ang panahon dyan? Cheryl says na ngayon nga ay nakataas pa rin yung signal number 2 sa buong probinsya ng Batangas. Dito nga sa ating area sa Lemery ay ramdam ngayon yung malakas na hangin at libo-libo rin po ang lumikas sa buong probinsya. Malakas ang agos ng tubig sa bahaging ito ng bypass road sa Barangay Malinis sa Lemery, Batangas. Bunsod yan ng ulang dala ng bagyong Opong. Pahirap sa mga motorista. Sa ibang bahagi ng barangay, abot binti ang baha. Si Aling Brigida napilitang lumikas. Ang lahat kong gamit na basa, hindi ko maintindihan kung paano. Yung tatakot kaya ako hindi makabalik, baka ako'y lumakot palalo. Tayo po ay signal number 3 na. Sa Barangay Libhon, Batangas City, pinalikas na ang mga residenteng nakatira malapit sa ilog. Bagaman may ilang nagmatigas. Palagay loob na po. Kasi may mga gamit po, tapos ay pag inabot ng baha, lulubog yun, tapos ay ang may iwan ng gamit namin sa halip na aming maisalba, mas marami hong masisira. Sa Barangay Simlong, maaga rin bumalik ang mga mayangisda mula sa pagpalaot. Sa ngayon, naka-red alert status ang Batangas City. Binabantayan nila ang nasa 30 barangay na prone sa landslide o di kaya baha o storm surge o daluyong. Kailangan siguro casualties tayo. Ang bagyo kasi pwedeng lumihis yan, pwedeng mawala, pwedeng humina, pwedeng tumama rin sa atin. Sa ngayon, libo-libong residente na ang iniligas sa probinsya. Kabilang dyan si Aling Nerman na madalas bahain ang bahay. Kaya hindi niya maiwasang madismaya sa mga umano'y anomalya sa flood control projects. Bakit ganun po ang nangyayari? Kaya po sila inilagay para maging maayos po ang takbo ng sitwasyon ng Pilipinas. Sa halip na itulong sa mga tao, sa halip na may mga ipinagagawang kung ano man, dapat doon nila inilalagay. Kami po ang nahihirapan. Dito po ulit sa Lemery, Batangas, ito po ay isang palayan na nalubog po sa tubig dahil po sa tuloy-tuloy na pag-ulan kanina pong umaga. Nag-advise din itong San Juan LGU, yung Kadilang Tourism Office, na prohibited muna yung mga pag-swimming at yung mga water activities doon po sa kanilang lugar at inaabisuhan po yung mga turista na i-reschedule po muna ang inyong mga biyahe hanggang sa bumuti ang lagay ng panahon. Balik sa inyo. Maraming salamat at mag-iingat kayo dyan, JC Cosico. Nangangamba ang mga binahang residente ng Cagayan sa posibleng hagupit ng bagyong Opong sa kanilang lugar. Dahil sa pinsala pa lang na iniwan ng super bagyong Nando, isinailalim na ang buong probinsya sa state of calamity. Live mula sa Cagayan, nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Mon, kumusta ang sitwasyon dyan?
Cheryl, sandaling huminto ang pag-ulan ngayon dito sa malaking bahagi ng Cagayan. Pero alam mo, halos buong araw pabugso-bugso yung buhos ng ulan sa malaking bahagi ng probinsya. At laking problema pa naman ngayon, yung nararanasan makaring pagbaha gaya na lamang sa bayan ng Bagao. Nagbabangka na ang mga residente sa Bagao, Cagayan para makatawid lamang sa binahang Bagunot Bridge dahil sa umapaw na Pared River. Pati motorsiklo at mga pananim, isinasakay na rin sa bangka. 20 pesos ang pamasahe sa bangka, habang 50 pesos naman kung isasakay ang motorsiklo. Inaabot daw ng maghapon o halos isang buong araw pa nga bago bumaba yung level ng tubig dito sa may Pared River. Yan ay kung hindi na rin umuulan sa mga bundok na nakapaligid dito sa ilog. Ganyang baha ang tinitis ngayon ng mga residente mula sa 7 barangay na hindi basta mapasok dahil sa umapaw na ilog. Natatakot sir kasi buwis buhay to. Kapag bumigay ang bangka, hindi namin alam kung ngayon yung oras namin or hindi. Bukod sa Bagunot Bridge, ilang tulay rin sa Bagao ang hindi madaanan. Nagsimulang tumaas ang tubig sa mga ilog noong Super Typhoon Nando at kahit konting ulan lang, lubog na sila sa baha kahit pa hindi naman sila direktang tatamaan ng bagyong Opong. Matagal na kasing nag-uulan, saturated na po yung mga lupa namin. So pag konting ulan lang, lahat ng tubig dumidiretso sa ilog. Apektado rin ang kabuhayan kung saan nasira naman ang ilang pananim. Sa talangan ng Cagayan PDRRMO, halos 50 milyong pisong pinsala sa mga tanim na mais na isa sa pangunahing produkto ng probinsya. Cheryl, bagamat hindi naman direktang tatamaan itong probinsya ng Cagayan, itong bagyong Opong, kakaba-kaba pa rin ng mga residente sa tuwing bumubuhos ang ulan dito dala ng habagat at mga rain bands ng naturang bagyo. Kaya naman naka-alerto pa rin ang mga lokal na pamahalaan maging ang mga residente sakaling kailanganin ulit na lumikas. Cheryl. Maraming salamat at ingat kayo dyan, Mon Gualvez. Halos 36 billion pesos na pondo para sa flood control projects ng DPWH ang inilipat sa mga programa ng DSWD. Ilalagay ang pondo sa mga programa gaya ng Assistance to Individuals in Crisis Situation, Sustainable Livelihood Program at 4Ps o Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Inanunso yan mismo ni Pangulong Bongbong Marcos sa talumpati niya ngayong araw sa Palasyo. Pinalulugod ko, ibahagi sa inyo ang halos 36 na bilyong piso na pondo galing sa DPWH na nakuha natin sa flood control project. Itong halagang ito ay ilalaan natin sa mga programa ng DSWD. Nauna nang ibinalik ng Pangulo sa PhilHealth ang tira nitong pondo na 60 billion pesos na nakatabi sa National Treasury. Dahil daw yan, may sapat ng savings ang gobyerno mula sa DPWH. Matatanda ang kinansela ang nasa mahigit 200 bilyong pisong halaga ng mga locally funded flood control projects para sa taong 2026. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga panalong showbiz balita ngayong Biyernes. Filipino domination is real sa iba't ibang international competition. Sa mundo ng fashion, wagi ang designer at proud trans Pinay na si VJ Floresca sa season 21 ng Project Runway. Bukod sa prestige, naiuwi ni VJ ang premyong $200,000 o mahigit 11 million pesos. Pagdating naman sa pageantry, wagi rin ang Filipino-German with Igorot roots model na si Kirk Bondat. Siya ang itinanghal na 2025 Mr. International. Bago yan, buena mano nang nag-champion sa America's Got Talent Season 20 ang Filipino pride na si Jessica Sanchez. Ito pa nga mga kaawit-bahay, humanda ng makikantawanan. Dahil simula po bukas, umpisa na ulit ng ating video kay Party on TV sa Singaling. This time, mga celebrity naman ang magpapasing laban. Unang magtatapatan ang veteran actress na si Carmi Martin at ang komedyanteng si Rufa May Quinto at si social media star Yo Bab.
Tutok na sa Riot sa Sayang Celebrity Edition ng Sing Galing bukas, 7 p.m. at sa Linggo, 8 p.m. dito lang sa TV5. Susunod, higit 3 milyong pisong halaga ng mga alahas at pera tinangay sa isang online seller sa Taguig. Mga bahay sa tabing ilog sa Katbalogan, Samar halos anurin ng alon dahil sa pinagsamang epekto ng opong at habagat. At Carlo Aquino at Ann Curtis, bakit naiyak sa finale MediaCon ng It's Okay to Not Be Okay? Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Natangayan ng mahigit 3 milyong pisong halaga ng paninda at pera ang 2 online seller ng alahas sa Taguig. Ang mga suspect ng agaw din ng motorsiklo para makatakas. Nasa frontline ng balitang yan si Nina Ongpauco. Kumaripas ang online seller na yan habang hinahabol ng hold-upper na armado ng baril sa Taguig City. Nadapa ang biktima at nabitawan ng bag niyang naglalaman ng mga alahas. Dinampot naman ito ng hold-upper sa kaumangkas sa motorsiklo sa may takas. Sa pangkuhan ng CCTV, makikitang binangga ng driver ng biktima ang mga kawatan. Inabandona naman ng mga sospek ang kanilang motorsiklo at tumakbo. Nakunan muli sila sa isang kalsada na tinutukan ng baril at inagawan ng motorsiklo ang isang delivery rider. Doon natuluyang nakatakas ang mga sospek, tangay ang mahigit 3 milyong pisong halaga ng mga alahas at pera. Sa investigasyon ng barangay, una muna nagpakilalang buyer ang mga sospek sa 2 biktimang online seller. Nang nag-meet up na, kinorner ng 4 na kawatan na sakay ng 2 motorsiklo mga biktima. Nung makita yung 2 biktima, ang timano tinutukan ng baril, hinabol yung isa bumalik sa sasakyan. Kaya nung makuha nila yung bag nung biktima, sumakay ng motor, tumakas. Patuloy ang investigasyon para mahuli ang mga sospek. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Ongpauco, News 5. Daan-daang residente ang inilika sa Calabarzon dahil sa malakas na ulang dala ng bagyong Opong. Live mula sa Binyan, Laguna, nasa Frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Gary, kumusta na ang sitwasyon dyan? Cheryl, naramdaman din ang bagsik ng bagyong Opong sa ilang bahagi ng Calabarzon ngayong araw. Pabugso-bugsong pag-ulan ang naranasan sa Cavite at Laguna. Sa Aguinaldo Highway sa Bacoor, Cavite, nagkaroon ng mga gutter deep na baha. Agad din itong humupa. Ang bahagi ng Mambog Road, gutter deep ang baha, kaya bagyang nagdudulot ng mabagal na daloy ng trapiko sa lugar. Perwisyo na rin sa ilang motorista ang abot-tuhod na ba sa ilang pangunahing kalsada sa bayan ng Silang. Ang kalsadang ito sa Barangay Kaong sa Silang, Cavite, hindi makadaan ng mga motorsiklo dahil sa baha. May sasakyan namang naglakas loob tumawid sa tubig. Sa Batangas, nakaranas din ng gutter deep na baha sa Lemery. Sa Laguna naman, kahit nakaranas din ng pag-ulan, nananatiling passable ang mga kalsada. Sa Barangay de la Paz sa Binyan, Laguna, nag-anda na rin sa paglikas sa mga residente. Dati pa itong lubog sa baha, pero bago pa tumaas ang tubig sa barangay kung matutuloy-tuloy ang pag-ulan. Dinala na nga sa evacuation center ang karamihan sa mga residente ng Barangay de la Paz. Nasa 4 pamilya ang nananatili ngayon sa isang eskwelahan dito. Sa ngayon, Cheryl, nagpatupad na rin ng preemptive evacuation sa ilang bayan ng Bay at Santa Cruz, Laguna. Kahit tumina na ang ulan at hangin dito, maging sa Karatig probinsya, patuloy rin na magbabantay ang PDRMO sa Calabarzon. Cheryl. Maraming salamat, Gary De Leon. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga. Emosyonal sina Ann Curtis at Carlo Aquino sa finale MediaCon ng seryeng It's Okay to Not Be Okay. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marford. They say all good things must come to an end.
At matapos ang successful run ng adaptation nito sa Kapatid Network, nasa final chapter na ang hit Todo Max primetime serye na It's Okay to Not Be Okay. Kagabi, present ang cast at mga bida na sina Carlo Aquino as the iconic Matt Mac at Mia played by Ann Curtis sa kanilang finale, MediaCon. Si Carlo, na tumatak sa husay niya sa serye, naging emosyonal. Sobrang mahal na mahal ko kasi mga to. Sobrang mahal ko yung show. Lahat ng staff, ng crew, tsaka sobrang laki nung binigay ko sa show na to kasi nga mahal na mahal ko kayo. Thank you sa support. Pati si Ann, naiyak na rin. Ano ba naman, wala akong balak umiyak pero naiyak ako sa'yo. Habang papalapit ang finale, tuloy-tuloy ang fan theories tungkol sa characters ni Nurse Olivia at Eden. Isa ito sa mga twist na binago sa Korean version. Napapanood ang It's Okay to Not Be Okay weeknights, 8:45 p.m. dito sa TV5. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Susunod, Masbate, napuruhan ng bagyong Opong, bubong ng ilang bahay at gusali, natuklap at nagliparan. Malawakang kilos protesta sumubok daw sa AFP kasabay ng umuugong na kudeta laban kay Pangulong Bongbong Marcos. At Congressman Zaldico, may hanggang Lunes na lang para umuwi. Lokasyon niya ngayon, tukoy na ng DOJ. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga may init na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Hinagupit ng bagyong Opong ang malaking bahagi ng Oriental Mindoro. Isang bayan sa probinsya ang kabilang sa 6 na lugar kung saan naglandfall ang bagyo. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Malakas na buhos ng ulan na sinabayan ng malakas na hangin ang humagupit sa Oriental Mindoro. Halos mabunot ang mga puno. Zero visibility rin ang coastal area sa bahagi ng San Jose Rojas. Katakot-takot naman ang malakas na hampas ng alon doon. Pati ang mga tricycle, hindi maibiyahe dahil sa lakas ng hangin. May nakunan ding buhawi malapit sa munisipyo ng bayan ng Baco. Sapul naman sa video kung paano liparin ang bubong ng bahay na ito. Sa bayan na Nauhan, nawasak ang bubong ng Grandstand and Sports Complex. Patuloy ang pagpapalikas sa mga residenteng apektado. Halos maghapon ang naranasang ulan sa Oriental Mindoro. Sa ika-6 kasing pagkakataon, naglandfall ang bagyong Opong sa bayan ng Mansalay. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Nagdulot na ng matinding pinsala ang bagyong Opong sa Kabikulan. 2 ang patay sa Masbate kung saan nararanasan na ang malakas na ulan at hangin. At live mula sa Sorsogon, nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Ian. Ses, wala na ngang ulan o malakas na hangin dito sa Sorsogon o sa Bicol Region, subalit matindi naman ang iniwan na pinsala ng bagyong Opong rito. Manakanakang pag-ulan ang naranasan sa Naga City kanina, na isa sa unang pinangangambahang babayuhin ng bagyong Opong. 6,000 residente ang mas piniling mag-evacuate sa takot na baka bahain ulit sila gaya noong bagyong Christine. Mas matinding paghagupit naman ng bagyo ang naranasan sa Masbate. Wasak na wasak ang mga puno at poste. Natuklap at nagliparan ang mga yero ng ilang bahay at gusali sa tabing kalsada. Bumagsak naman ang kisame ng Immaculate Conception Church sa bayan ng Batuan na nagsisilbi pa namang evacuation center ng mga taga roon. Napinsala rin ang Santa Teresa de Calcuta Parish Rectory sa Masbate City. Nagbayanihan naman ang mga residente ng lungsod para i-rescue ang kanilang kababayan na nadaganan ng puno.
Sa ulat ng Office of Civil Defense, 2 na ang naiulat na nasawi, bunsod ng matinding hangin at ulan dulot ng bagyo. Pawang taga Masbate ang mga nasawi. Pangunahing problema ngayon ng probinsya ang kawalan ng kuryente, lalo't lahat ng bayan doon ay naputulan ng linya. Halos po buong probinsya down po yung linya ng power po natin, no? At saka pero po yung sa komunikasyon, nakokontak pa natin, may signal po yung 2 major na telcos natin doon, so nakokontak pa natin yung ating mga kababayan doon. Bukod dyan, problemado rin ang daang-daang mga biyaherong stranded sa Matnog Port sa Sorsogon. Si Aling Leia na galing pang Bulacan, 3 araw na raw stranded. Pauwi raw sana sila sa Ormoc kasama ang mga kaanak, pero sa halip ay nagtitiis silang hintayin kung kailan sila papayagang makabiyahe. Napakahirap, sobrang hirap kahit pagligo, mag-CR, napakahirap, nagbabayad pa po kami. Marami kaming mga batang kasama Tali 18 kami lahat. Ganyan din ang sinapit ni Sunny na pabalik na sanang Tacloban noong Miyerkules. Problema raw nila ang pagkain pati pagbanyo. Unang hiling talaga namin yung parang cubicle banyo para sa aming mga na-stranded. Hirap na magstay sa bus ng matagal. Mahaba na rin ang pila ng mga sasakyan at delivery van patungong Matnog Port. Ngayon nga sarado pa rin yung Pantalan, kaya yung ilang mga pasahero, kung makikita nyo sa aking likuran, nagtitiis pa rin na tumuloy sa kanilang mga bus. Bagamat may mga nagbibigay ng tulong kagaya na lamang ng libreng pagkain mula sa LGU dito sa Sorsogon, ayon sa mga residente o sa mga pasahero, hindi pa rin daw sapat ito dahil ang main target nila ay makauwi sa kanilang mga lugar. Yan muna ang latest mula dito sa Matnog, Sorsogon. Ses? Maraming salamat, Ian Suyu. Matinding pinsala ang dala ng bagyong Opong sa ilang probinsya sa Visayas. Sa Cebu, umakyat na sa 4,000 ang mga inilikas. Live mula sa San Fernando, Cebu, nasa frontline ng balitang yan, si John Aroa. John, anong lugar sa Visayas yung hinagupit nitong bagyong Opong? Cheryl, bagamat hindi direktang tinamaan ng bagyong Opong ang malaking bahagi ng probinsya ng Cebu, matinding pinsala naman ang iniwan nito sa ilang bahagi ng Visayas, partikular na sa Leyte at Samar. Napakalakas ng ulan, napakalakas ng hangin. Halos anuri na ng malakas na hampas ng alon kagabi ang mga bahay sa tabing dagat sa Katbalugan, Samar. Magkasamang hangin at ulan naman ang nananalasa sa Kalbayog, Samar. Sa ubos na iskulungan sa nakunay. May mga nasirang bahay sa coastal area sa barangay San Policarpio. Pati ang evacuation center binaharin at natukla pa ang bubong. Bubong din ang nasira sa gasolinahang ito. May mga natumbang puno rin at baha sa ilang paaralan. Sa Ormoc City naman sa Leyte, rumagasa ang flash flood sa ilang kalsada. Pahirap yan sa mga motorista. Gumamit na nga ng bangka para mailikas sa mga residente. Pati ang mga aso sinagip din. Ayon sa Office of the Civil Defense Region 8, mahigit 15,000 na pamilya ang nasa evacuation center. Landslide naman ang namerwisyo sa barangay Tabyunan sa San Fernando, Cebu. Kasamang natabunan ang isang gasolinahan, wala namang nasaktan. Cheryl, dito sa Cebu, nasa 4,000 individual o 1,000 pamilya na ang inilikas. May sapat namang food packs para sa kanila. Ayon sa Pag-asa, bagyong Opong at habagat ang nagpapaulan dito. Cheryl. Maraming salamat, John Aroa, live mula sa Cebu. Stranded ang ilang pasahero sa mga bus terminal at pantalan sa Metro Manila dahil sa mga kanseladong biyahe bunsod ng masamang panahon. At live mula sa Parañaque Integrated Terminal Exchange, nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawid. Rainiel, gaano karami ba ang stranded dyan? Umabot na nga sa 51 yung kanselado na biyahe rito sa PITX, lalong-lalo na yung mga patungo doon sa Bicol Region at Calabarzon. Yung ilan nga doon sa mga kapatid natin na stranded ngayon dito ay pinili na lang mamalagi rito dahil sa lakas na rin ang ulan sa labas at posibilidad naman na maipit sa bigat ng daloy ng trapiko.
Sunod-sunod na nakansela ang biyahe ng ilang bus sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX kaninang umaga dahil sa paghagupit ng bagyong Opong sa ilang mga probinsya. Ang biyaherong si Kin 2 araw na sa terminal dahil walang masakyang patawid ng Occidental Mindoro. Wala po kaming uwi na kundi dito na lang po kami. Ang kulang po lang sa amin yung expenses. Medyo nabibitin po yung expenses namin. Kanya-kanya namang diskarte ang nasa 100 pasahero sa Manila North Port. Ang ilan ginawang higaan ang mga upuan, habang ang iba naglatag na ng banig sa sahig. May libreng pagkain naman na pinamahagi ang DSWD. Mahigit 70 flights din sa NAIA na karamihay papuntang Bicol at Eastern Visayas ang kanselado. Ayon sa mga airline, libre naman ang rebooking at papayagan din ang full refund ng pasahe. Bumuhos naman ang malakas na ulan sa ilang kalsada sa Metro Manila. Sa CAA Road sa Las Piñas, hirap ng dumaan ang mga motorsiklo at siklista dahil sa tubig. Halos mag-zero visibility rin sa ilang kalsada sa sobrang lakas ng ulan gaya sa Alabang Zapote Road sa Muntinlupa, pati na rin sa Ortigas at Pioneer Street sa Mandaluyong. Sa Ross Boulevard sa Maynila, nag-ikot ang MMDA upang tingnan ang mga water pump na makatutulong sa posibleng pagbaha. Ito ang naglalabas ng tubig mula sa mga drainage sa lungsod. At yan po ay importante, lalong-lalo na po dito sa may Ross Boulevard dahil pag high tide po, kung aasahan po natin yung natural flow lang ng tubig, mabagal po yan dahil mapupush back ng tubig sa Manila Bay. Yung ilan nga sa mga kapatid natin na stranded dito sa loob ng PITX ay namamag-asa na magkaroon o magbukas ng ilang pabiyahe lalo na nga sa Bicol Region. Karamihan kasi sa kanila ay may mga pasok sa trabaho, eskwela at yung ilan ay may mga dadaluhan pa sana na lamay dahil nga namatay yung kanilang mga kaanak. Bunsod na rin itong bagyo. Ses. Maraming salamat, Rainiel Pawid. Weather update tayo mga kapatid, nakatawid na nga ng ating bansa. Ito pong bagyong Opong at yan po ay kasalukuyang namataan ng pag-asa. Dito po sa areas ng Mindoro Strait, yan po ay huling namataan ng pag-asa. Diyan po sa mga katubigan sa may Santa Cruz, Occidental Mindoro na nasa severe tropical storm category pa rin na may taglay na lakas ng hangin na umaabot sa 110 km/h malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong umaabot sa 150 km/h. Ito po ay patuloy na kumikilos, papunta nga dito sa gitna ng West Philippine Sea sa bilis na 35 km/h. Yan po ay pa-west-northwest. Ito pong bagyong Opong ay inaasahan natin na posible pang lumakas habang nandito po sa may West Philippine Sea at bukas ng umaga hanggang tanghali, yan po ay posibleng makalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Bago po yan makarating dyan, sa may Mindoro Strait, yan po ay 6 na beses naglandfall. Dahil kapag yung mga bagyo natin ay dumadaan dito po sa gitna ng ating bansa, dumadaan po yan sa mga isla, kaya may inaasahan tayo or nagkakaroon talaga tayo ng multiple landfall. Unang-una po yan naglandfall sa kagabi, dyan po sa area ng San Policarpo, Eastern Visayas at kaninang umaga, 2 beses naman niya naglandfall sa Masbate, dyan po sa area ng Palanas at Milagros. Samantalang umaga muli, naglandfall muli yan sa Romblon, dyan po sa may Alcantara at San Fernando at tanghali, naglandfall naman yan sa Mansalay, Oriental Mindoro, habang tumatawid po yan ng southern portion ng Mindoro, nakarating na po yan ng West Philippine Sea ngayong gabi. Ito pong ating bagyong Opong ay medyo malawak pa yung kanyang diametro na mayroong kabuuang 900 kilometers. Although yung ating pinakamapanganib na hangin ay nandito na sa katubigan, ramdam pa rin po natin ang hangin ng bagyong Opong dito po sa katimugang bahagi ng Northern Luzon, Central Luzon, kasama po dyan ng Metro Manila, Calabarzon at Bicol Region, maging dito sa malaking bahagi ng Mimaropa at Western Visayas. Para naman sa mga pag-ulan, nabawasan na po yung ating mga pag-ulan dito sa Bicol Region, Eastern Visayas at Central Visayas, pero meron pa rin po tayong mga posibleng malalakas na pag-ulan dito po sa Mimaropa dahil medyo malapit pa po yan dito sa bagyong Opong, samantalang yung ating habagat naman ay nagdadala pa rin po ng mga pag-ulan dito sa Western Visayas. Mga possible na kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms naman ang ating aasahan dito po sa Calabarzon, kasama po dyan ang Cavite at Batangas, maging dito nga sa Metro Manila at possible din po yung mga pag-ulan natin ngayon dito po sa may areas ng Central Luzon, kasama po dyan ang Bulacan, Pampanga, Tarlac at Zambales at Bataan dahil naman yun sa kaulapan
or panglabas na kaulapan, ito pong Bagyong Opong. Pero kasabay po, ng unti-unting paglayo ng Bagyong Opong, mababawasan na po yung ating mga pag-ulan ngayong papasok na weekend. Dito nga sa Metro Manila, bukas ng umaga hanggang linggo, magpapakita na po yung ating araw sa umaga hanggang tanghali. Pero again, pagsapit po ng hapon na, mas nagiging maula po yung ating panahon at nangyayari pa rin po yung ating mga afternoon showers at thunderstorms. Paghandaan din po natin yan. At yan muna latest sa ating lagay ng panahon. Muli ako po ang inyong weather frontliner, Alvin Pura, na laging may panahon para sa iyo. Susunod, action seryeng pinagbibidahan ni Donnie Pangilinan at Kyle Echari. Ipinasilip. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Hihiling na ng Blue Notice ang Department of Justice sa Interpol para mabantayan ang galaw ni Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Kapag nilagay sa Blue Notice si Ko, kokolektahin ng Interpol ang dagdag impormasyon tungkol sa mambabatas kasama ang kanyang kinaroroonan. Ayon kay Justice Secretary Boying Remulla, ipinaalam nila sa Interpol na person of interest o iniimbestigahan ang kongresista dahil sa maanumalyang flood control projects. Base naman sa natanggap na impormasyon ng kalihim, posibleng nasa Spain o France si Ko. Binigyan na lang ng hanggang September 29 o hanggang sa Lunes si Ko para umuwi matapos bawiin ng Kamara ang kanyang travel authority. Bukod sa muling pagtanggi sa mga paratang, sinabi ni Ko kay House Speaker Boji D na siguradong uuwi siya. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga. To the moon ang excitement ng fans sa pagsasama ni Donnie Pangilinan at Kyle Echari sa action drama seryeng Roja na mapapanood this October dito sa TV5. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. Welcome to a little piece of heaven. Nakakaloka! Donnie Pangilinan and Kyle Echari in one serye. Yan ang upcoming action drama sa Todo Max Primetime 5 na Roja. Bukod kina Donnie and Kyle, power din talaga ang Roja ensemble. Dahil kasama rin dyan sina Lorna Tolentino, Janice de Belen, Sandy Andolong, Joel Torre, Freddie Webb, Mark Abaya at marami pang iba. Trailer pa lang, mapapahanga ka na talaga sa scenic location ng La Playa Roja. Pero teka, ano ito? Madami na kami. OMG! Makasurvive kaya ang mga nasa La Playa Roja? Yan ang exciting part na sabay-sabay nating aabangan this October dito sa TV5. Nagbabalita mula sa Frontline. MJ Marfori, News 5. At yan nga po ang ating mga showbiz update ngayong Biyernes. Ingat po tayo ngayong maulang weekend mga kapatid. Ako po si Jervy Wrightson. Biyernes na at sa huling Biyernes po ng Setyembre, nagbibilang ba kayo? 90 days na lang! Pasko na mga kapatid! Nag-shopping ka na ba? Ay, wala pa. Listahan pa lang ang meron. Listahan. Ako kahit listahan, wala pa. Yan po ang mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman sa araw na ito. Mga balita para sa mga may alam at may pakialam. Abangan ninyo kami ulit sa Lunes dito sa TV5 sa 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.